Dalawa lang po yan eh. Kung paano yung magiging attitude mo sa isang bagay. Like for example, a very negative situation, of course, are now being tackled all over social media right now. Ito nga po yung si Uwan, yung bagyong darating na sabi nga nila, super typhoon category, and I'm hoping and I'm praying na ito ay lumihis, no? Walang imposible sa Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga po, dalawa lang magiging reaction mo. Matatakot ka o hindi. It's not about hindi ka nag-iingat. Of course, naghahanda ka, no? Especially yung mga nakatira sa mga mababang lugar na pwedeng bahain, dapat maghanda po kayo. Nandito po ako para sabihan kayo, ihanda po ninyo yung mga dapat na, anong tawag dito, ihanda para at least maging safe po kayo. Pero ang pinag-uusapan po kasi natin dito, yung magiging attitude natin regarding the matter. Paano mo titignan ang isang bagay? Okay? Paano mo ito haharapin? Nang natatakot o may kumpiyansa? Isa lang po ang sagot diyan, Jesus Christ. Kung nasa iyo si Jesus, lahat ng bagay mahaharap mo ng may confidence na hindi kanya pababayaan. Alam niyo po ba ang Pilipinas po ay yung Luzon na napapalibutan po ng mga bundok. Na-shelteran tayo ng Sierra Madre. Kaya lang may gusto kong i-rebuke, no? Meron nag-post kahapon na friend ko sa FB, sabi niya, Sierra Madre protect us. No, it's not the Sierra Madre na magpo-protect sa atin. Ang Lord ang gumawa ng Sierra Madre na mountain na yan. Si Jesus ang magpo-protect po sa atin. Come on. Yung attitude, no? It should be praising Jesus, hindi yung kung ano-ano ang pine-praise. Kumbaga may kasabihan nga, bakit ka pa mag-wish sa star? No? Kung pwede ka namang manalangin sa mismong gumawa ng mga star. Ganun lang po kasimple yun. Sometimes sa mga tao, OA na eh. No? Hindi na po nakakatuwa. Kung Kristiyano ka, naiintindihan mo ang Biblia, may mga bagay na ang mga tao, may mga sinasabi na hindi ka giliw-giliw, hindi ka wili-wili. Again, bakit ang Kristiyano ay may attitude na matapang sa gitna ng mga ganito? Sapagkat alam natin nasa atin si Jesus. Especially pag mababasa po ninyo ang ibibigay kong verse sa inyo. Siyempre sa Bible, ang salita ng Panginoon. Ayan po, dito po yan. Yan ang yun. Ayan. Atin pong babasahin, siyempre. Ayan po siya. Ang gandiyan. Buksan niyo mga Bibles niyo. Matthew chapter 8, verses 23 to 27. Matthew chapter 8, verses 23 to 27. Ang heading niya, Wind and Wave Obey Jesus. Yeah? Now, when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest, bagyo yan, parang bagyo, no? Suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves. But he was asleep, no? Sa gitna ng bagyo, ang Lord Jesus, nung magkatawang tao siya, sa gitna ng bagyo, natutulog siya. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us. We are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Hello? Kasama nila si Jesus, pero natatakot sila. Pero tignan niyo ang ginawa ni Jesus. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Ano naman nangyari? Anong sinabi nila? So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? No? Who can this be, that even the winds and the sea obey him? Okay? Sino nga po ba siya? Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po si Jesus Christ, ang Diyos ng mga Diyos, ang may create ng lahat ng bagay, ang nag-create ng lahat ng bagay. Nakalimutan ng mga disciples na kasama nila ang creator of the universe doon sa bangkang yon. Kaya kinabahan sila. Ganyan din po ang immediate reaction ng mga tao. Even Christians,
Ang mga disciples kumakatawan sa mga Christian. So, maski Kristiyano ka na pala, kakabahan ka pa rin. Maski may mga ganyan. It's normal and the Lord understand that. Don't feel condemned about that. Don't feel condemned about it. It's normal. Pero ang maganda, ipinakita sa atin ng Bible ngayon na ang ginawa lang ni Jesus, why are you so afraid? Don't you have any faith? Tinatanong niya tayo. Bakit kinatatakot kay Yuan, mga anak? Wala ba kayong pananalig sa akin? Ganda, di ba? And then ang Lord Jesus tumayo, nirebuke niya yung wind, and there was a great calm. Again, hindi lang po tumigil yung bagyo. Sabi ng Bible, there was a great calm. Makinig po kayo mabuti. I like that. I like that. I like that part. Pag na kay Kristo ka, lagi kang kalmado. Alam mo kay Christ, lahat ng bagay is in control. Dahil ang may control ay si Jesus Christ mismo. Okay? Ngayon namangha yung mga disciples. Sino ba itong tao na ito? Bagyo man at ang kalikasan ay sumusunod sa Kanya. Namangha sila. Nagsimula sa kaba, nagsimula sa takot, at nag-end sa pag-worship sa Creator of the universe. Palakpakan natin si Lord Jesus. Hallelujah. Ganun siya kabuti. Pag may mga bagyo, binabalik-balikan dapat natin ang mga talata niya ng Biblia at basahin natin. Pag nag-reveal na ang salita ng Diyos sa iyo, kasi there is power in the word of the Lord Jesus Christ. Kapag binasa mo yan, no, magkakaroon ka, mag-i-impart yan ng faith sa iyo, at yung dating takot mo ay mapapalitan na po ng kumpiyansa. Alam niyo po kahapon, alam niyo po yesterday, mga bandang alas 5 pasado, panay puro bagyo ang nasa cellphone, panay puro bagyo ang nasa social media. Tapos paglabas ko, dali nga, magpapahangin ako. Maganda naman sa labas. Nagkaroon po ng rainbow. Binidyo ko po yun at i-share ko po sa inyo. Kaya dito lang po kayo, no? Dito po sa atin pong tinatawag na channel na ito, mag-abang kayo. Ilalagay ko yung video dyan. Short video lang po siya. Dalawa po yun, tignan nyo. Kahapon ko po inano yun. Kaya hindi ko po na-upload kahapon kasi nagloko ang internet connection namin. So ngayon ko lang po ilalagay. Again, if you have the King of Kings and the Lord of Lords, ay sandali lang po pala. Alam bang sinisignify ng rainbow? Ha? Ang rainbow, hindi po ba, after nung baha, yung kay Noe, pagdaong nila, pagdaong nila doon sa kung saan man nag-rest yung Mount Ararat, no? Doon nag-rest yung yung ark. Paglabas po nila, nakakita sila ng rainbow. At ang sabi po ng Bible, maliwanag po, ang rainbow ay covenant ng Diyos, pangako ng Diyos sa buong mundo na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Nag-reveal sa akin yung kahapon while looking at the rainbow, ang sabi ng Panginoon sa akin, hindi kayo babahain. Ililihis ko ang bagyo na si Uwan. Kaya nag-i-impart ng faith kung alam mo ang Word of God. Kasi kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, maski nakakita ka ng rainbow, baliwala. Baliwala. Dahil hindi mo naman alam, wala ka namang alam. Paano mo malalaman? Hindi ka naman nagbabasa. Oh. Pero kung alam mo ang Word of God, no? Alam mo si Jesus, may control ng lahat, na siya ay Diyos, no? At pinakita niya yung rainbow niyan sa'yo, alam mo yan dahil nagbabasa-basa ka. That's the importance of reading the Word of the Lord Jesus Christ, the Holy Bible. Tingnan natin ulit. Ayan yung Bible. Tingnan nyo. But he said to them, why are you fearful, O you little faith? Gusto mo bang sabihin ni Lord sa'yo, bakit ka fearful? Bakit ka nervyoso? Bakit ka nervyoso? Dahil nakakalimutan mo ang Word of God. Pero tayo hindi. Confident tayo. Napapahaha na lang tayo dahil alam natin si Lord is in control. And if Jesus is in control, everything is in place. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, ha? Maging ka-good vibes na kayo. Subscribe. Yung mga kamag-anak nyo na hindi pa ka-good vibes, let them be a ka-good vibes na rin dito. Okay?
Thank you!